Pinangangambahang tataas pang kaso ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV sa bansa. Sinabi ni Acting Health Secretary Janet Garin, dahil malapit na ang summer vacation, inaasahan nilang pag-uwi ng maraming Pinoy workers mula sa Middle East na maaaring carrier ng karamdaman. Gayunman, nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa iba't ibang sangay ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat nito. Kadalasan na niyang nahahawa sa MERS-CoV ay ang mga naninigarilyo o umiinom ng alkohol, maging ang mga diabetes at may sakit sa bato. Tatlong pasyente naman na hinihinalang may Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV nag-negatibo sa naturang karamdaman ayon sa Department of Health. Detalye mula kay Eagle News reporter Gerald Tagbo. Yes, Angelo, tatlong pasyente nga na may hinihinalang may MERS-CoV ang nagnegatibo batay nga sa update na ibinigay sa atin ngayon ng Department of Health. Gayunman, mahigpit pa rin nilang sinusubaybayan ang index patient o yung P9 nurse na nauna na nagpositibo sa nasabing sakit at isang co-passenger na nakakonfine ngayon sa isang ospital. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Lyndon Lisoy, isa sa ilalim pa ang isang pasyente bago tuloy makumpirma na negatibo ito sa nasabing sakit. Kailangan na sumailalim pa nga ito sa mga confirmatory test bago nga masabi na negative or positive ito sa MERS-CoV, habang ang natitirang dalawa ay ligtas na sa banta ng MERS coronavirus. Bagamat ang isa ay nagkaroon ng pneumonia, hindi na rin ito masasabi na sintomas ng MERS-CoV dahil sa lumagpas na sa 14-day incubation period. Sa ngayon, nasa stable na kondisyon ang P9 nurse at binabantayan pa rin ang lagay ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Umaasa ang DOH na magiging maayos ang lagay ng sanggol lalo't maaring ito ang kauna-unahan ng kaso ng MERS-CoV na ang biktima ay buntis. Patuloy pa rin ang apela ng DOH sa lahat ng mga pasahero na uuwi ng bansa na sumailalim sa mandatory test. Muli ring iginiit ng ahensya na sagutan ng tama ang declaration checklist na pinipil up sa airport para madaling matrace ng ahensya kapag nagsasagawa ng contact tracing. Bagamat tapos na ang contact tracing ng DOH noong linggo, nakiusap ang DOH sa sino mang pasahero ng Saudi Airlines 860 na magpakonsulta agad kapag sumama ang pakiramdam. Kahit nalagpas na sa 14-day incubation period ng MERS-CoV, mas mainam na magpatingin agad sa doktor upang makasiguro. Nakikipagtulungan na rin ang DOH sa Overseas Worker Welfare Administration o OWA para matiyak na mapoprotektahan ang mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Sinabi ng OWA na pinalalahanan na nila ang mga recruitment agency hinggil sa mga pag-iingat na dapat gawin ng mga OFW. Angelo, muli naman tiniyak ng DOH na walang dapat ipangamba ang publiko hinggil nga sa pagkakaroon ng kaso ng MERS-CoV dito sa bansa. Ginagawa ng ahensya ang lahat ng mga pamamaraan para matiyak na hindi pa kakalat ang nasabing sakit dito sa bansa. At yan muna ang pinakauling kaganapan mula rito sa Lungsod Quezon. Angelo. Gerald, isang tanong lang, paano doon sa ibang airport? Halimbawa, yung mga international airport sa Visayas at sa Mindanao, meron bang protocol na sinusunod doon? Ang sinasabi doon, Angelo, ay may mga nilalagay naman na thermal scanner yung sa mga bawat paliparan. Particularly na nga dito nga sa NAIA Terminal 3. And then talagang protocol na kapag galing sa mga bansa sa Middle East, dahil nga may kaso doon ng MERS-CoV, and then doon sa West Africa kung saan naman may mga kaso ng Ebola, ay required yung lahat ng mga pasahero na mag-fill up ng mandatory checklist o yung declaration of checklist para nga matrace na doon yung mga impormasyon ng isang pasahero para madali nga na matrace ng DOH kapag nagsasagawa sila ng contact tracing. Ang problema lang, Angelo, karamihan doon sa mga pasahero ay hindi raw umano nagpipill up ng tama, kaya nahihirapan sila na matrace yung iba pang mga pasahero ng Saudi Airlines Flight 860. Sa pinakahuling impormasyon na natanggap natin, dun nga sa 225 na pasahero na nasabing airplano ay nasa 90 lang, yung mga almost 90 ang na-trace ng DOH sa kanilang sinasagawang contact tracing. And then mahigpit din o closely din yung kanilang coordination with the other agencies, particularly na nga sa DFA, na katulong nila sa paghikayat sa mga OFW na bago nga umuwi dito sa bansa ay sumailalim na sa mandatory test para nga makaiwas o malaman
na kung sila ba ay positibo o negatibo nga sa mga nasabing sakit. Kung ganun, dapat siguro nga, Gerald, mag-isip na ng strategiya ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Health kung paano makukumpel yung pasahero na magsulat doon ng tamang impormasyon. Otherwise, kahit paanong pagsisikap gawin natin, kung hindi sila truthful sa impormasyon, kakalat at kakalat ang MERS-CoV. Yun nga, at kahapon nga, nabanggit nga ni DFA Assistant Secretary Charles Jose na pinag-uusapan na sa kanilang interagency meeting with the DOH kung papaano nga maipapatupad yung mandatory test. Ang insiste nga ay may mga ilang OFW na kapag uuwi nga dito sa bansa ay hindi naman sila nire-required na magpaalam sa embahada o kaya ay dun sa bansa na kanilang pinanggalingan ay compulsory lang yung test na ginagawa. Kumbaga, hindi mo talaga sila makakompel na sumailalim nga sa test. Kaya nga, mahigpit yung paulit-ulit na yung panawagan ng DOH at ng DFA, lalo na dun sa mga health worker na nagtatrabaho sa gitnang silangan na bago nga umuwi dito sa bansa ay sumailalim muna sa mandatory test dun sa kanilang bansa na panggagalingan. Maraming salamat si Gerald Tagbo, live po mula sa Department of Health. Samantala,